Oo, una-una magdala sila ng, lalagyan ng tubig, 'no, para hindi na po kayo bili ng mga, bumibili ng mga tubig o kaya yung mga sa malamig 'no, na nakikita niyo sa kalye, 'no, yung along the way kung lalakaran niyo 'no. Maganda magbaon na kayo ng sarili ninyong tubig 'no, hindi lamang para dun sa makaiwas sa pagdami ng basura, kundi meron ding healthy tips yun, no? Para Mm. sigurado rin kayo kung ano yung iniinom ninyo, Mm. no? So, pangalawa ay kung kayo ay magbabao ng mga um, pagkain, ano, kung pwedeng lagay nyo na lang ito sa mga reusable containers, no? Yun namang iba na gusto ay maliit lang, no, na nasa backpack, no? Ay pwede nyo po itong lagay din sa balat ng saging, no? Maraming mga pwede tayong gamitin, no? Kung tayo naglalakad, ay pwede yung mga saging na saba at itlog, no? Yun yung kadalasan ginagamit at kinakain ng ating mga naglalakad, eh, no? So, ito mga ito, maglagay kayo ng isang lalagyan, ano, para yung pinagbalatan ay maiuwi nyo ulit o kaya naman ay maitapon ninyo sa tamang sisidlan, no? Maganda na pinaplano, mabuti, no? Yung ating mga dadalhin para makaiwas tayo sa kalat. No? At kung may nakita kayo sa katabi nyo no, na gano'n, ay paalalahanan siya. No? At siguraduhin natin na lahat tayo ay tutulong. Habang naglalakad, baka may makita kayong mga kalat, pakipulot na rin po. Mm. Ayan, Ma'am Eileen, na, sa kasi parang yung nabanggit niyo po kanina na marami pong mga Good Samaritan ngayon na nagbibigay ng mga libreng tubig, mga pagkain, 'di ba, pamerienda dito po sa mga nag-alay lakad para kahit papaano mabawasan po ito pong, mga basura naman 'no, na maki-create sa kanilang gagawing good act. Kasi, nakita po natin 'yan for the past few years, nakakatuwa. Kasi dumarami ng dumarami yung mga kababayan po natin na yun nga, nag-aalok po ng mga libreng food and the water sa ating mga namamanatang mga debotong Katoliko, ma'am. Opo, so sa ating mga kababayan na nais ipakita yung kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay, pag-share ng kanilang blessing, ano, kung meron pong mga pagkain na gusto nyo i-share, ay pwede nyo po lagay yan sa balat ng saging, no? Meron Mhm. naman yung pack mo Yes. binabalot nila sa saging, no? Para pwede na nilang gamitin doon, at lagyan nyo na sarili nyo yung tapunan, no? Kasi itong mga balat ng saging na to, at meron pang sobrang mga pagkain, yung mga hindi nauubos, no, ay po pwede nating i-compose. Ibig sabihin, pwede natin yan ibaon at natutunaw yan, no. Hindi na yan dapat nakakarating pa sa ating mga landfills, no. Kaya yan. So, ito yung mga po pwede. Mahalaga lang na mayroon silang daladalang o baon na lalagyan ng tubig, no? Para kahit saan, makakakuha sila ng kanilang iinuminan. Mhm. Ayan, Ma'am Eileen, gaano nga ba nakakaapekto 'no, sa atin, lalong-lalo na sa ating kalikasan, lalo na ngayon, 'di ba, dahil nakakaranas po tayo ng matinding init ng panahon, yung improper o hindi po tamang pagdi-dispose po natin ng ating mga basura, especially ito pong mga plastic, mga bottled water, yung mga, styrofoam, Ma'am Eileen. Una yung styrofoam, ano siya, hindi siya natutunaw, no? So, yan yung isang, ano dyan, yung plastic at yung styrofoam, lalo na yung mga single-use plastic, hindi siya natutunaw, hindi siya nababiodegradate, no? Hindi rin siya nabebenta, no? Hmm. So, dahil wala nga siyang value, hindi siya pupulutin, walang ano yon yung panghikayat, no? Walang panghikayat sa ating mga kababayan na pulutin ito kasi hindi siya mabebenta, no? So, ganun siya. Kaya ang epekto nito kapag ito ay naiwan sa ating environment ay pwede talaga ito na mag-cause ng pagbaha, no? Ng ating environment, no? Doon sa ating mga kanal, naiiwan siya lalo na pagkatapos itong Holy Week ay papasok naman yung ating mga El Nino, El Niña, no. So sa pagka El Nino, syempre mahihirapan makadalo yung tubig, lalo na kung papunta sa irrigation, di ba? So dahil nakabara.
Tapos kung kalamidad naman ay mababara ito at may stack sa ating mga estero, no? Na later on mag-ano siya, kokos siya ng pagbaha, no? Pag sinabi naman ng iba na, ay hindi, susunugin ko na lang ito. So yun po ay bawal na bawal, no? Dahil meron taglay na hazardous chemical ang mga bagay na ito, no? Na po pwedeng pagkalanghap niyo pa lang ay maapektuhan na po yung inyong respiratory organs.